Magandang oras mga kababayan, mga Zaldico, ka-Good alright. News So, Daily the talk TV. Ito yung bagong tambayan natin na istasyon, ang The Good News Daily TV sa ating mga followers sa The Golden Boy, sa Art Lover Millennials. Dito muna tayo at ating bigyan ng recap at reaksyon itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Lalo na itong mga magnanakaw. Talagang habulin natin yan at atin bigyan ng matinding reaksyon. Kaya ito ngayon ang ating bigyan ng reaksyon na itong gusali, building ito sa Forbes Park na pinagawa ni Saldico noong nandito pa siya, ay nadiskubre ng ating gobyerno, nadiskubre ni Trillanes na mayroon palang 5 palapag na basement underground, papunta sa baba na basement, at 5 story yan, 5 palapag. Ano bang ilalagay sa 5-story? Grabe naman yan. Kung gagawa tayo ng basement, di ba, 1 hanggang 2 lang? Siya 5 eh. Kasi secret na yung yung 3 palapag sa baba, pinakasikreto na yon. Ang daanan noon ay secret. Concealed door, sikretong daanan, at kapag papasok ka sa pinaka-basement, ay naroon yung sako-sakong pera ng bayan, pera ng Pilipinas. Yun daw ang disenyo ng building na yun, sabi ni Trillanes, para paglagakan ng mga ninakaw niya na pera. Talaga palang itong si Saldico talaga ang number 1 na magnanakaw ng pera ng Pilipinas. Dinadamay niya yung iba eh. Si Romualdez, kung nagnakaw man yan, siguro 1 basement lang. Pero itong si Saldico, 5 basement, mapupuno yan ng pera ng bayan. Lahat ng pera ng Pilipinas doon yata papasok sa kanya eh. Kaya napaka-genius, criminal mind daw ito si Saldico, sabi ni Trillanes. Dahil hindi pa siya wanted, ay kumuha na pala yan ng visa sa Portugal. At parang Portugal citizen na daw ito. Kaya hindi siya ma-extradite ng Interpol, hindi makuha ng Pilipinas. Kasi meron daw batas sa Portugal na hindi ma-extradite yung itong mga citizens ng Portugal, lalo na kapag may visa, na katulad ni Saldico. Kaya doon nagtatago ngayon si Saldico. Ay, grabe ang taong ito. Grabe. Buong imagine 5-story na underground basement gawing depository ng pera natin, pera ng bayan, pera ng mga DDS, pera ng mga loyalista, pera ng mga pinklawan. Kaya kahit hindi kayo makamarkos, magalit na kayo dito kay Saldico dahil gumawa na ng sariling imbaka ng pera eh. Okay, ito yung exclusive interview ni Karen Davila dito kay Senator Trillanes. He could be in Portugal. Is that correct? It's That's still correct. the final word. That's correct. Okay. And you are applying for, is it a red notice with the Interpol? We can do it that way, but what we suspect is that he has a Portuguese passport from Ayan. 10 years back. Even before this whole golden visa? Grabe. The man is a criminal mind. So he planned everything beforehand. And under the rules of Portugal, if the crimes were committed before the acquisition, I think, then, but for whatever, it is very difficult to extradite from Portugal. Yeah. No, and there's no extradition treaty. There's That's none. one. Very difficult. So how do you send him home? We either wait till he commits a mistake, or there are other avenues which Senator Ping has suggested, and we will try that. Like what avenues? If you look at Senator Ayan, Ping, I think so that's talagang something to hindi do with pala the may United Nations, extradite but tong there is hayop na to, other avenues mga that you can kababayan. use. Ito yung video niya AI oh. Ang layo-layo sa totoong muka ni Saldico niyan. AI yan eh. At hindi yan si Saldico. Anyway, nandun na nga sa Portugal si Saldico dahil yun lang yung bansa na walang extradition treaty. Hindi tumatanggap ng extradition treaty. Ibig sabihin ng bansa pala na Portugal ay takbuhan ng mga kriminal. Sabi nga ni akala ko si Trillanes tong nagsalita ngayon. Sabi ni John Vic Rimulya ay criminal mind talaga
si Saldico. Yan, pinagtatapon pa niya yung kanyang pagnanakaw kay Martin Romualdez, kay PBBM, at kung sino-sino pa na sinisira niya yung pangalan, di ba? Siya lang pala yung talagang magnanakaw eh. Imagine, 5 story na underground, 5 palapag, punuin mo ng pera yon. Ngayon ay nasequester na daw ng gobyerno yung building na yon na nasa Forbes Park. Dahil nga nakikita yung depository sa baba eh. Parang bangko na 5 level na bangko. Mapupuno yun ng pera kung ganun. Kasi taon-taon ay nagnakaw sila sa gobyerno ng bilyon-bilyon. Grabe. Bilyon. 1 bilyon lang, marami na eh. Yang ninakaw nila, 100 billions, di ba? Napakalaking halaga. At kung binigay na lang yun sa budget ng ating military, ng Armed Forces of Philippines, ay siguro marami na tayong barko ngayon. At baka may submarino pa tayo. Eroplano, marami na. At ito sa akin bakit ba bibigyan pa ng budget yung DPWH? Hindi na yan bibigyan. Ang gawin sa DPWH ay magwalis na lang sila ng mga highways, ng mga daan, bigyan ng walis yung mga tao diyan, mga empleyado, at magwalis sila. Wala nang proyekto, tigil muna yan ng 5 taon at focus natin yung pera sa Armed Forces of the Philippines para hindi tayo kulilat. Kasi nasa arm race na ngayon ang mundo eh. Vietnam nag-aarmas na, Indonesia, Malaysia nag-aarmas na, Pilipinas nanghihingi ng armas, walang pambili. Di ba? Kakatawa naman. Bago lang ay merong aprobado na napautangin tayo ng Amerika ng mga warships. Problema niyan, anong ibabayad natin? Di ba? Yung deposito ba ni PBBM sa Swiss Bank ng mga gold bars? Kaya pinapautang tayo? Ay nako. Grabe talaga ang Pilipinas. Mayaman nga tayo pero ninanakaw. Balik tayo dito kina Karen Davila at Rimulya sa kanilang salaysay tungkol dito sa 5-story basement ni Saldico sa Forbes Park. Now, let's talk about the assets of Zaldico. For example, it's well known he's building a house. Now, let's talk about the assets of Zaldico. For example, it's well known he's building a house in Forbes. Oh yeah. Oh, That house has a five floor basement. really? 5-floor basement. Do you know the street? I mean, I've seen it from the outside. I can't remember. It might be defiled. But it's quite known by the association. Klaro itself. naman. It has a 5-floor basement. We talked to the workers. Grabe. And it's not for cars. It's for what? Money. Ayan, so Because yan pala ang fire goes teorya. upwards. Kaya sa baba, So all the money binaon was ang pera supposed to be natin. put below. Isaldi ko. Because- Dahil nga kung may sunog, ay yung init, di ba? Papunta sa itaas ang init. At kapag nasa underground ka, ay hindi na yun iinit masyado. Warm lang, warm. Kaya safety ang pera doon, hindi masusunog. At kahit nandun pa siya sa loob, di ba? Sa ilalim, ay buhay pa rin siya doon kapag may oxygen siya sa kanyang basement. Grabe no, talagang criminal mind, sabi ni Rimulya. Hindi pa niya nagawa ang kanyang krimen. Ay ano na pala, nag-a-apply na ng citizenship sa sa Portugal. Kaya hindi siya mahuhuli ngayon dahil citizen siya doon at walang treaty ang Pilipinas sa Portugal. Kaya safe and sound siya doon, si Saldico. Tumatawa lang pero oras na nalalabas yan sa Portugal, lagot yan. Kasi may red notice niya sa Interpol, wanted na talaga siya eh. Okay, so ito, balik tayo kina Karen Davila at John Vic Rimulya, video courtesy ng the ANC Digital Channel HD. The money that he had, there is no way you can deposit it in Philippine banks. Mhm. No way. So they would have kept it in cash. The money that he had, there is no way you can deposit it in Philippine banks. Yeah.
There's no way. So they would have kept it in cash in the basements. That was the plan. Or we see no other Tama. rational reason for you to put 5 floors of basement in Forbes Park. Yeah, but to the rationale of fire experts, they say that because fire goes upwards, Yeah. Oo. they made it waterproof and they made it safe. Oh, wow. So, ang tanong ko, what is the status of that house? I mean, at the very least, that should already be the subject of possible forfeiture. It is now under the Ombudsman's investigation. Ayan. They're not So, building, ano ha? na? I hope they're not building. They're not building. they're not building, but forfeited na yun, it will be subject subject to- to civil forfeiture also. Itong pag-embargo. I-embargohin ng gobyerno yon. Siyempre, napakalaki ng ninakaw ni Saldico eh. Ngayon, saan kaya ibinaon ni Saldico yung kanyang mga ninakaw na pera na mali-malita? Talagang hindi naman yun dinideliver eh. Merong pinaglalagyan o merong binigyan si Saldico na isa ring kasama niya sa pagnanakaw dyan. Kaya yun ang dapat malaman natin. Kanino napunta yon? Ang isang hint noon ay yung car sticker na L960, di ba? Na L960, naka-register daw yan sa Davao. Kaya siyempre, sino bang nandun sa Davao na pwedeng tumanggap niyan, di ba? Kaya maglalaro yung utak natin eh. Sino kayang nandun sa Davao na may-ari ng L960 na sasakyan? Grabe. Alright, sa mga kababayan, Merry Christmas sa lahat ng ating mga subscribers at sa mga subscribers ko sa The Golden Boy. Maraming salamat. Dito muna tayo tatambay sa The Good News Daily TV dahil suspendido pa yung ating Golden Boy channel. Ako'y magpapaalam na. Love and peace, not war. Merry Christmas and Happy 2026 New Year sa lahat.